My whole definition of entrepreneur is to offer service to people, especially to those na target market. Para sa akin, ang definition ko niya is ikaw yung magsasariling magmamanage ng isang business. So, ikaw yung handle, ikaw yung, kumbaga ikaw lahat. Yung ganun lang, ganun proseso. So, ikaw manage, handle, and then, tawag dito, yung mga process. Siguro, yung marunong mag-handle ng business at focus sa kung ano meron siyang business. Ang motivation to have a business or to run a business is to have a platform and share our passion. My passion is to serve healthier version of life. Nag-motivate sa akin is para magkaroon ako ng sariling income. Then para makuha ko yung mga goals ko, yung mga gusto kong mangyari sa buhay. Actually, okay naman talaga ako sa business. Kaya ito, nakakuha ko ng magandang pwesto, which is tabi ng school. Kaya finish din ako ng partner ko na mag-business. Ito naman, konti-konti yung nagiging success. Siguro, the attribute that I have is that I don't give up. I don't give up on any challenges. And I think if you don't give up and if you always show up, there's no reason for you to fail. Pwede kang magkamali, pwede kang madelay, but if you always keep on showing up, definitely you will succeed. Para sa akin kasi kailangan meron kong lakas ng loob. Then, yung ma-overcome mo lahat yung mga magiging hindrances. Siguro, tulad ngayon, kulang ako ng staff ko, kaya nandito ako ngayon, ako nag-handle. Kaya dapat yun talaga yung number one na kaya mo, marunong ako focus sa business mo. Tulungan yung staff mo kung kailangan talaga. Yes, a lot of challenges. Sobrang dami naming experience and encountering challenges, especially sa food business. And siguro the only thing that meron ako as business owner, bakit ako na dito pa rin till now, is that I always look things in a positive perspective. That's the lens that I'm always using. Whatever ma-face ko, either good or bad, challenges man yun, I always make sure to use my positive lens para it's just a lesson. It's not a failure. It's not failure at all. It's either a lesson or a challenge for me to do. Sa pagtatayo ng business, marami ka talagang magiging challenge dyan. Una na dyan yung magiging kalaban mo sa business. Siyempre, kailangan tatapatan mo siya. So, paano mo siya lalabanan? So, kailangan tatapatan mo, lalabanan, tsaka, tawag dito, yung lalakasan mo pa yung loob mo. Hindi ka dapat panghihinaan ng loob. Kasi isa yan sa mga challenge. Kapag humina yung loob mo, is babaksak ka. Yes, siyempre, meron tayong mga struggle sa pagkakapagsubok na nakuha bago natin makuha ng business nito. Lalo na yung paghahanap ng pwesto, sobrang hirap. Kasi sa ngayon, kailangan mo talaga ng magandang market. Pwede sinuwerte ka dito, tabi ng school na naging ko kanina. Kaya, sa tulong din ng partner ko, tsaka ng kapatid niya, kaya ito, naging successful yung business namin.
I work here sa business ko, and siguro just give your 100% sa business mo for you to succeed as an entrepreneur. Sa akin kasi, may sarili akong negosyo, then nagtatrabaho ako sa ibang companies. Kailangan marunong ka ng time management. Kasi kung wala ka nun is, sasabog ka talaga dahil hindi mo malaman kung sino yung uunahin mo. So, time management lang. Actually, hindi naman ako nag-work ngayon. Kaya ito, focus ako sa business. Saka meron akong isa pang business, which is food cart. Kaya, mas maganda talaga pag mag-business ka, kung may time ka, mag-focus ka na lang more sa business. Kahit may trabaho ka man, kung maganda naman yung income mo rin sa business, dito ka na lang. Wala ka pang masyadong boss. Ako ko pa yung oras mo. I always make sure to either ask for feedback, even if I know na okay yung ibibigay nila, or I feel like baka okay ibigay nila or hindi. I always make sure to listen and to ask constructive criticism. So for me to learn and to Diyan, sa pagtatayo ng business, talagang maraming, kailangan pag maraming sunod ka sa pagbabago. So, kailangan maging aware ka kung sa pagtaas ng price, dapat maging aware ka din. So, dapat nagkakaroon ka ng strategy, like checking the price, so mag-survey ka, ganun, para lagi ka nakakasunod. Hindi ka nalulugi, hindi ka rin napag-iiwanan sa pagbebenta. Siyempre, number one, social media. Nandun naman natin nakikita lahat ng mga viral trending na dapat gawin. Tulad itong store namin, which is Catchy tsaka Cozy. Ang makakuha ng mga pag may dumaan, di ba? Makikita agad nila, kapansin nila, maganda dito. Uy, bago to, di ba? Mas maganda pa rin makapag-focus kayo sa mga nag-trending na mga bagay. My advice is, if you decide to put up your own business, siguro think of your biggest why. Kung bakit gusto mo mag-put up ng business. From there, if you answered your biggest why and you have your biggest why, that's enough reason for you to pursue your business, and I'm sure you will thrive. Thank you po. Business. Para sa akin, ang advice ko, syempre kailangan meron kang income, lakas ng loob, fighting spirit na tsaka dapat hindi ka negative thinker, kasi pag negative ka na, pag-start ka pa lang ng business, iniisip mo na papato kaya to, dapat hindi ka nag-iisip ng mga negative, dapat laging malakas yung loob mo, positive lang para lumago yung business. Then talaga dapat meron kang malaking income. Siguro, number one advice ko is makapagtapos din muna na. Mas maganda pa din kahit na may business ka. And siyempre, dapat kung may pera ka din naman na extra, start mo na rin yung business mo kaya nagtatrabaho ka. Kung hindi ka nag-enjoy sa work mo, focus ka na lang sa business mo. Mali mo, lumaki pa yun, mas lumagot mo.